Sa isang malayong lupain, bago pa kilala ang mga kaharian at bayan na alam natin ngayon, may isang taong nagngangalang Abraham. Siya ay kilala bilang isang taong mahinahon, matapat at laging handang sundin ang tinig ng Diyos. Ang kanyang puso ay puno ng pananampalataya at ang pananampalatayang iyon ay nagbigay daan sa isang napakalaking plano. Isang araw, nang siya ay naglalakad sa malawak na kapatagan, tinawag siya ng Diyos. Sa tinig na malinaw at malambing, sinabi sa kanya na iwan niya ang kanyang lupain, ang kanyang kamag-anak at ang lahat ng pamilyar sa kanya. Pinangako ng Diyos na gagawin siyang ama ng isang dakilang bansa. Isang pangakong tila imposibleng mangyari, lalo na't pareho silang matanda ng kanyang asawang si Sarah at wala silang anak. Ngulit hindi nagtanong si Abraham. Sa halip, nagtiwala siya. Ipinulupot niya ang kanyang balabal, dinala ang kanyang pamilya at iilang gamit at naglakad paalis sa lupang kanyang kinagisnan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin, ngulit alam niyang kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang. Habang lumilipas ang panahon, naglakbay sila sa iba't ibang lugar, nagtayo ng mga tulda, at nanirahan kung saan sila inaakay. Sa bawat paglipat, ipinaalala ng Diyos ang kanyang pangako at sa kabila ng kanilang katandaan, ipinahayag ng Diyos na magkakaroon sila ng anak at ang mula sa anak na iyon ay sisibo ng isang lahing kasing dami ng mga bituin sa kalangitan. Isang araw, natupad ang matagal na ipinangako. Ipinanganak si Isaac, ang anak na inaasam nila. Napuno ng tuwa at tawanan ng tahanan ni Abraham at Sarah para silang muling binigyan ng bagong buhay. Ang batang ito ang simula ng pangakong malaking lahi at iningatan nila sanang buong puso. Ngunit dumating ang isang sandaling susubok sa katapatan ni Abraham. Tinawag siya muli ng Diyos at sinabi ang isang bagay na tila imposibleng sundin. Sinabi niyang ihandog ni Abraham si Isaac bilang isang alay. Nayanig ang puso ni Abraham. Sa isip niya, paano matutupad ang pangako kung mawawala ang kanyang anak? Ngunit ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay mas matatag kaysa sa kanyang takot. Kaya't gumising siya ng maaga, tinawag si Isaac at nagtungo sa bundok na itinuro ng Diyos. Sa paglalakad nila, dala ni Abraham ang bigat mang isang amang may lihim na pasakit. Si Isaac naman, inosente at masigla, ay nagtanong kung nasaan ang korderong ihahandog nila. Napalunok si Abraham at sumagot lamang, ang Diyos ang magbibigay. Pagsapit nila sa tuktok, naghanda si Abraham. Buong puso, kahit masakit, itinaas niya ang kutsilyo bilang tanda ng kanyang pagsunod. Ngulit bago pa siya makagaraw, tumawag ang tinig ng Diyos, Abraham, huwag mong sasaktan ang bata. Sa sandaling iyon, huminga siya ng malalim, halos mapaluha sa ginhawa. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang isang lalaking tupa na napasabit sa mga sanga. Iyon ang tunay na alay na ibinigay ng Diyos bilang kapalit ni Isaac. Sa sandaling iyon, napatunayan ng Diyos ang lalim ng pananampalataya ni Abraham at pinagtibay niya ang tipan na pagpapalain ang lahi ni Abraham at ito'y magiging biyaya sa buong mundo. Bumalik sina Abraham at Isaac ng magaan ng puso. Hindi lamang sila bumalik bilang mag-ama, kundi bilang dalawang taong nakasaksi ng katapatan ng Diyos. At mula ng araw na iyon, naging sagisag si Abraham ng pananampalatayang hindi natitinikag, pagsunod na hindi nagdadalawang isip at pagtitiwala na umaasa kahit walang nakikitang daan. Lumipas ang maraming taon at ang kwento ni Abraham ay naging haligi ng paniniwala ng napakaraming tao. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbubunga ng biyayang higit sa ating inaasahan. At ang kanyang pagsunod, gaano man kahirap, ay naging simula ng isang pamakong nagpatuloy sa maraming sanilayan. Ito ang kwento ni Abraham, kwentong puno ng pangako, sakripisyo,
at pananampalataya. Paalala na kahit hindi natin alam ang susunod na hakbang, ang pagsunod sa Diyos ay hindi nauuwi sa pagkatalo, kundi sa biyayang higit pa sa ating maiisip.